Hanapin mo siya. Huwag mo siyang hayaang makatakas sa akin. Ankeksin Ling Shan. Ang pamilya Leng, dapat kayong magbigay ng paliwanag sa akin. Pareho lang naman ang pakikipag-alyansa sa pamamagitan ng kasal. Kahit sino ang pakasalan ko, okay lang. Basta, ayoko ng gulo. Ankeksin, ano ang balak mo? Bakit? Simula noong bata pa tayo, laging ika ang nauna sa lahat. Alam mo naman. Simula noong bata pa ako, hilig ko talagang pag-aralan ang mga kemikal na ito. Ngayon, tikman mo ang bagong produkto ko. Sandali, may itatanong ako sa kanya. Kung makatakas siya dahil sa'yo, ano na ang mangyayari sa atin? Tandaan mo. Huwag mo nang ulitin ang pagsalita sa akin ng ganyan. Hulihin niyo siya. Buhay ang kailangan ko. Ano ba ang kinain ko mula kay Ankeksin? Nawala na talaga ako ng paningin. Nandoon siya. Saklolo, Ginong Cheng, bakit hindi tayo maghanap ng lugar para mag-usap ng maayos? Linisin nyo. Pati ang kumpanya sa likod niya, ayusin nyo. Opo. Ginong Cheng, yung bipolar disorder mo. Sige na, asikasuhin mo na ang trabaho mo. Opo. Saklolo. Huwag kang umalis, mabuting tao, pakiusap, tulungan mo ako. Bulag. Ang dami talaga ng paraan nyo para maglagay ng babae sa tabi ko. May nagsabi na ba sa'yo? Hindi ako mabuting tao. Hindi ako nagsisinungaling, talagang hindi ako makakita. Kung gusto mong magpanggap na bulag, pagbibigyan kita. Aray. Aray. Bitawan mo ako. Saan galing yung pusang gala? Aray. Ang mata mo. Ang kapatid ko at ang nobyo ko, silang dalawa. Nilaso nila ang mata ko at sinubukan pa akong patayin. Talagang hindi ako makakita, kaya. Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Buwisit. Bumaba ka. Tanong lang, ikinasal ka na ba? Bumaba ka. Hinagkan mo ako. Pananagutan mo yan. Hindi ko inaasahan na hindi sumabog ang anxiety ko. Doon siya pumasok sa sasakyang iyon. Di ba? Kunin mo na ang babae. Kung hindi, tayo ang malalagot. Parang may kakaibang kapangyarihan siya na nagpapakalma sa pakiramdam ko. Boss, parang may tao sa loob ng sasakyan. Bitawan mo ako. Pero, Paano ko sila awayin kung di mo ako bibitawan? ingat ka. Isuko mo ang babae sa sasakyan mo. Kung hindi, magiging marahas kami. Huwag kang magdaldal sa akin. Sabay-sabay na. Walang puso ka talaga. Ako nakikipag-away. Ikaw naman, tulog ka ng tulog. Tulungan niyo ako. May awa kayo, tulungan niyo ako. Mukhang isang pusang gala na nasugatan kung saan.
Siya, yun. Ang saya-saya. Anong ginagawa mo? Huwag. Nasaan ako? Cheng Yi, kahabagan kayo. Kahapon, siya rin ang nagpakilalang Chengye. Siya lang ang may lakas ng loob na tawagin ang sarili niyang Chengye. Tiyak siya ayun. Cheng Junhao. Kapag nahawakan ko siya, mababawi ko ang lahat ng nawala sa akin. Nawalan ng malay si Cheng Yi sa tako. Ang duwag mo, nangahas ka pang magtaksil sa akin. Ilabas nyo. Gising ka na. Evenet. Sorry. Walang anuman. Inapag-isipan mo na ba Ang alin? ang pakikasal sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Alam ko. Ang hari na walang pumapalag, ang emperador na kinatatakutan ng lahat. Cheng Junhao. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi. Ano naman ang mapapala ko sa pakikasal sa'yo? Kahit ano, basta kaya ko, hilingin mo. Ibibigay ko sa iyo. Evenet. Ano ang gusto mo? Ako. Gusto ko munang magamot ang mga mata ko. Ay. Akala ko gusto mong maghiganti ako sa kapatid mo. At sa fiant mo. Kailangan ko munang gumaling ang mga mata ko. Bago ko sila pagbayarin. Buti na lang. Interesado pa ako sa'yo. Ah, Anong ginagawa mo? gusto ko munang mahawakan ang mukha mo. Hindi ko kasi makita. Gusto kong maalala ito sa puso ko. Huwag. Teka. Mag-set muna tayo ng 3 tuntunin. Una, walang pahintulot ko. Huwag kang lalapit sa akin. Pangalawa, walang pahintulot ko. Huwag kang umiti sa akin. At pangatlo, walang pahintulot ko. Huwag mo akong lalandiin. Lalandiin? Hindi naman ako. Ganun na lang. Salamat, Cheng Ye. Sa harap ng iba, tawagin mo akong asawa. Ah, Hawakan mo. Ihahatid kita sa kwarto. Cheng Yi, dumating ang pangalawang anak ng pamilyang An. Narito ako ngayon bilang kinatawan ng Kamilyang An upang makipag-usap kay Cheng Ye. tungkol sa isang pag-isang dibdib. Hindi ko alam kung ano ang tingin ninyo sa akin. Asawa, may bisita. Zuo Kiki. Asawa. Sino siya?
Hindi ko kilala. Cheng Ye, bakit bigla kang nagbago ng ugali? Asawa, parang pamilyar. At maingay ang boses na ito. Ganun ba? Papalabasin ko na lang ang asong ito na tahol ng tahol. Cheng Ye, ako ay kinatawan ng pamilyang An. Ah, na. Sino ba nang nagbulag sa'yo? Ah, may iba pa akong lakad. Hindi na kita istorbo, Cheng Ye. Sisiguraduhin kong magbabayad ang taong iyon. Buhay pa pala si Zokiki. Sa bahay ng mga Cheng. Sa pagkakataong ito, huwag nang mabigo. Maliligo ka ba? Nandito ka pa ba? Hoy, maliligo na ako. Sige, nakakainis. May babae kasi hindi maginhawang magpalit ng damit. Akala ko ba si Ginoong Cheng? May malambot din na pagkatao. Anong ginagawa mo dyan? Nauntog ka ba? Hindi ba't sinabihan ko na sila? Nailigpit lahat ng mga bagay na maaaring makauntog. Bakit hindi pa rin nila? Salamat. Ang bait mo. Ayos lang. Pakawalan mo muna ako. Gusto ko lang magpasalamat. Hindi ko na mapigilan. Ano nang nangyari sa'yo? May nararamdaman ka ba? Nakalimutan mo na naman ang ating mga patakaran. Wala naman. Sa kwarto ako matutulog ngayong gabi. Maging mabait ka. Akala ko masyadong nakakatakot si Ginoong Cheng. Medyo cute pa pala. Ginang, tapos na po si Ginong Cheng sa trabaho sa opisina. Papauwi na po siya. Sige, sandali na lang ako uwi. Dagdagan mo pa ng yelo. Utos po ni Ginong Cheng. Hindi dapat magpalamig ang ginang. 2 piraso lang, ipagpapaalam ko sa kanya. Sandali lang po. Binibini, may magandang balita ako. Mag-isa lang si Zokiki. Sino? Matagal na po akong katulong sa pamilya Cheng. Dagdagan ko po ng tubig ang inumin nyo. Hindi na, salamat. Inumin mo yan, baka ako pa ang magpakain sa'yo. Lason yan. Tagaan kiksin ka. Inumin mo. Putang ina, nangangagat ka pa. Himinto ka. Zokiki, magnanakaw ka. Himinto ka. Sakay na. Himinto ka. Aray. Ginoong Cheng, dinala po ang ginang. Tumigil ka. Sabi ko tumigil ka. Lumabas na tayo sa syudad, di ba? Saan mo ako dadalhin? Ara, kung hindi ka hihinto, talo na ako. Mahal, Huwag kang matakot, nandito na ako.
Ginoong Leng, utos ni Ginoong Cheng, alamin natin ang lahat ng nangyari ngayon. Paano kung ayaw kong sumunod? Ano naman ang magagawa ni Cheng Junhao sa akin? Leng Xian, anong gulo na naman ang ginawa mo? Ano man ang nangyari ngayon? Kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Ginoong Cheng. Kung hindi, susunugin ko lahat ng kalat-kalat mong gamit. Sa kwarto mo. Tumulong lang naman ako sa nangangailangan. Bakit kailangang mag-alala ng ganyan si Ginoong Cheng? Pasensya na, hindi na ako mag-iisa ulit. Umupo ka. Okay lang. Nasa bahay na tayo. Huwag kang mag-alala, saan ka man mapunta, hahanapin kita. Halika. Matulog ka ng mahimbing. Gusto ko lang munang magamot ang mata ko. Kumuha na ako ng pinakamahusay na doktor sa buong mundo para sa'yo. Ang mata ko ay nilaso ni An Kexin. Tao. Kunin niyo si Ankexin at dalhin dito. Naku Ginoong Cheng, ang aga-aga naman ng imbitasyon. Para lang makita ang pagmamahalan ninyong mag-asawa. Tingnan mo kung angkop ang kanyang mga mata para kay Ginang. Ginoong Cheng, anong ibig mong sabihin? Ayaw ko ng kanyang mga mata. Sa digmaan, walang panloloko. Mas mabuting ibigay mo ang antidote. Baka makumbinsi ko pa si Ginoong Cheng na hayaan kang mabuhay. Anong antidote? Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Makinig ka. Mahilig talaga sa pagdahilan. Huwag kang lalapit. Huwag. Ginoong Cheng, pakisabi muna sa kanya na bitawan ako. Paano ko ibibigay ang antidote kung ganyan? Apog yan. Kahit mabulag man ako. Hindi ko ibibigay ito sa kanya. Sino ang tinutukoy mo? Walang problema ang mga mata ni Binibining An, maaari nang i-transplant. Pero kailangan ng 2 linggo para gumaling ang mata mula sa apong. Bago magkaroon ng magandang kondisyon para sa operasyon. Ayaw ko ng kanyang mga mata, nadudumihan ako. Kung ganoon ang gusto ng Ginang, bunutin niyo ang kanyang mga mata. Tapos itapon mo. Para hindi ako mainis. Huwag po, Ginoong Cheng, mali ako. Hindi na ako ulit. Tulungan mo ako. Mahal, huwag, marumi ang kamay mo. Ano ang gusto mong gawin, Ginang? Mahilig siyang magkalat ng apo, kaya ang natitira ng apo. Lahat ay ibuhos sa kanyang mga mata. Naririnig mo ba? Opo. Huwag, huwag. Huwag kang mag-alala. Gagalingin kita. Kahit ano ang gawin. Shan. Napasukan ng apog ang mata ko. Kailangan agad itong gamutin. Apog lang naman yan. Hindi ka mabubulag. Mabuti nga. Para maranasan ko rin ang ganitong saya. Paano naman ang pamilya Cheng ni Zukyukyu? Akin yan, sa akin talaga yan. Lahat sila ay sa akin. Huwag, tulungan mo ako. Huwag, tulungan mo ako. Huwag kang matakot, nandito ako. Cheng Junho, hindi ko pa nasasabi sa'yo. Bakit mo ako pinapakitaan ng ganyang kabutihan? Ingat, baka mapasok ka.
Umupo ka na lang, ako na. Gusto ko lang gumawa ng kahit ano para sa'yo. Hindi ko kailangan. Hindi ba't sinabi ko na ang mga bagay na yan? Hindi mo kailangang gawin. Bakit ka ba hindi sumusunod? Ayos lang. Ayos lang. Kung magkatulad yan ng peklat sa likod ng tenga mo, Hindi ba't pangit tingnan? Paumanhin. Ganito na ang itsura ko, nagiging pabigat pa ako. hindi naman. Paano niya nalaman na ang peklat sa likod ng tenga ko ay galing sa paso? Kilala ba natin ang isa't isa noong bata pa tayo? May naalala ka ba? Hindi ko pa masasabi ang totoo. Wala. Huwag kang mag-alala ng ganyan. Umuwi ka na at umupo, malapit nang maluto ang pansit. Ahaha, ang saya-saya, ang saya-saya. Lagyan mong tatak na para lang sa akin, mula ngayon. Ako na ang magiging amo mo. Anong ginagawa mo? Tinuruan mo ako, lalagyan ko siyang tatak ko. Bitawan mo sa. Iyan ay aking ari-arian. Napakabastos mo talaga. Ayos ka lang ba? Dadalhin na kita sa ospital. Humarap ka sa akin? Umalis ka riyan, bastos. Dalawang binata. Sino kaya sa kanila? Dito ang paborito mong lugar. Perpektong lugar para magtago ng isang babae. Si Zhu Kiki ngayon ay nasa ilalim ng proteksyon ni Master Cheng. Matibay ang kanyang proteksyon. Baka hindi matupad ang gusto mo. Hindi naman sigurado. Hulaan mo. Ano kaya ang pinakagusto ni Zuo Kiki ngayon? Kasama si Master Cheng, ano pa ang kailangan niya? Mali. Bulag siya, ang pinakagusto niya ay magamot ang mata niya. Kung kaya mong pagalingin ang mata niya. Impossible. Ako ang naglason sa kanya. At kaya ko namang lunasan. Pero sabi nila, nasira na ang kornea niya. Wala na akong magagawa. Kung sabi kong kaya mo, kaya mo. Ano sa palagay mo? Kung mahanap ang singsing na hugis pusa, ibig sabihin, siya ang salarin. Anong hinahanap mo? Mainit ako, gusto kong itali ang buhok ko. Paano magkakaroon ng gamit ng babae sa bahay ko? Tama ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa mga alila. Sabihin mo lang sa mga alila. CJ, hindi ba madalas magsuot ng singsing si Master Cheng? Ayoko magsuot ng singsing. Pangtali ba ng buhok ito? Ibinigay ito sa akin ng isang taong napakahalaga sa akin. Hahanap na lang ako ng pangtali sa mga alila. Huwag na. Kiki. Wala lang. Baka mas mabuting hindi mo malaman ang totoo. Para maprotektahan ka. Hindi, ayoko. Ginoo, kailangan na nating umalis, Ginoo. Ayokong maghiwalay kay Kiki. Ayoko rin. Bitiwan. Ito para sa'yo. Tandaan mo ako palagi. Babalikan kita. Alis na, alis na. Sag.
Hindi mo pa sinasabi sa akin kung ano ang pangalan mo. Ayoko. Nahanap na rin kita. Anong nangyari? Pasensya na, pasensya na. Noon, akala ko ikaw ang salarin. Buti na lang hindi ikaw. Mabuti. Kung hindi mo ako dinala sa ospital noon, baka ako. Hayaan na natin ang nakaraan. Sinabi mong babalikan mo ako. Bakit hindi ka tumupad sa pangako? Pasensya na. Huli na akong dumating. Buti na lang hinintay kita. Kiki, ang mga utang ko sa'yo noon, unti-unti kong babayaran. Tapos ka na ba magpalit? Exam, letter lang. Anong ibig sabihin nun? Tapos ka na ba talaga magpalit? Tapos na. Talaga? Enan? Dadaliriin ko na ang mata ko. Alayanan. Anong tapos na? Malaki pa ang nakabukas sa likod mo. Hindi ko maitali ang strap na to. Tulungan mo ako. Alayanan. Ayan. Ang mga tauhan ko talagang gumagaling na sa paggawa. Bakit ito pa ang napiling gaon para sa'yo? Ano, maganda ba? Alayanan. Maganda. Basta maganda, okay na. Ibig sabihin, mahusay ka magdisiplina. Pati mga tauhan mo, maganda ang panlasa. Siyempre naman. Tara na. Hala, bakit ba natin kailangang pumunta sa party ng mga leng? Para sa dahilan. Gusto kong magpasalamat kay Leng Shan dahil hindi niya ako pinakasalan. At para maghiganti sa kanyang pagkabulag. Lisad, para sa opisyal na dahilan? Para sa opisyal na dahilan. Dahil asawa mo ako. Cheng Junhao, talagang dadalhin si Zuo Kiki, di ba? Sino si Cheng Junhao? Hindi niya tayo palalampasin. Magpapakitang gilas siya. Dumating na si Cheng. Siya ang ipinahayag na nobya ni Cheng. Ang ganda niya. Anong silbi ng ganda? Bulag daw siya. Parang dati, nakipagkasundo siya sa anak ng pamilyang Leng. Pero di alam kung bakit, kinansela agad ang kasal. Cheng, pasensya sa anak ko. Salamat sa pagpatawad. Inom ako, pasensya ulit. Magpasalamat ka kay Cheng. Cheng, pasensya sa nangyari. MS Zuo, tagal nating di nagkita. Tawagin mo siyang Inres Cheng. May balita akong may kasunduan ka sa pamilyang Zuo. Aling dalaga? Wala yon. Tsismis lang. Mabuti kung chismis lang. Kapag may narinig pa akong chismis, hindi kita papatawarin. Hindi na, hindi na. Pangako. Maingay dito. Punta tayo doon. Cheng, kausapin ka ni Qin. Sige ka na. Maraming tao dito, okay lang ako. Bantayan mo si Kires Cheng. Sige, aalis muna ako. Tingnan mo, yung babaeng tumutugtog ng piano. Yun ang pangalawa sa pamilyang Zuo, si An Kitsin. Wow, ang galing ng dating. Swerte ng makakasama niya. Nga, hindi tulad nung isa.
Ate, nandito ka rin pala. Mga kasama, ang piano ko, hindi kumpara sa ate ko. Pwede ba siyang tumugtog para sa atin? Mahilig sa tahimik ang asawa ko. Ang ingay mo. Ha? Ate, maliit na suhestyon lang. Bakit mo? Alam ko, hindi mo ako gusto noon pa. Kasi bulag ka. Gusto kitang pasayahin. Bakit mo ako ginaganito? Ay, Ate, ingat. Ayos, gusto ng ate ko magpakita. Sana palakpakan natin siya. sige na. Bakit di mo ako hinintay? Mahal, Di ba sabay tayo? Halika, hindi ako magaling. huwag kang matakot, nandito na ako. Nagtutugtog ng piano. Hindi paningin ang kailangan, kundi pakiramdam sa musika. Huminga ng malalim. Bumalik sa dating pakiramdam mo sa pagtugtog ng piano. Eldeneth, Handa ka na? Halika. Wow. Ang galing. Ang ganda. Talagang napakaganda, Ginoong Cheng. Ayong mag-asawa, talagang bagay na bagay, likas na magkapares. Antiksin. Ito ang tunay na pagtugtog ng piano. Ikaw basura ka lang. Mahal, umuwi na tayo. CJ, halika, dahan-dahan. Ed. 60 kaarawan ni Papa. Hindi ninyo ito papabayaan, di ba? Sinong nagsabing pupunta kami? Ate, anak ka ng pamilyang Zoo. Kahit na bulag ka na. Dapat ka pa ring umuwi, di ba? Zokiki, ikaw. Ibaba mo ang daliri mo, kung hindi, puputulin ko yan. Itinuring akong piyesa ng pamilyang Zuo. Pagkabulag ko, itinapon na nila ako. Akala mo ba hindi ko alam yon? 8. Akala mo ba habang buhay na magmamalasaki si Cheng Junhao sa isang bulag? Kung talagang gusto mong gumaling ang mata mo, hihintayin kita sa bahay ng mga Zuo. Aking mahal na at. Ayos lang. Ginoo, kailangan niyo po ba ng hilod sa likod? Cheng Junhao. Kakaiba, akala ko may naririnig akong tubig. Nandito ka pala. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang gumawa ng paraan para mabawi ang utang na loob. Nakalimutan mo na ba ang ating kasunduan? Lumabas ka na. Ah, si Jay. Mew.
Hoy, bilisan mo. Dalhan mo ako ng 2 balde ng yelo, agad. Tapos ka nang maligo. Tiyak na hindi lang yan ang gusto mo, di ba? Ano ba ang gusto mo? Ah, wala naman. Bukas kasi, birthday party sa bahay ng mga Zuo. Gusto ko sanang itanong kung may oras ka. Alam mo ba kung ano ang katayuan mo? Alam ko. Ako lang ako. Ang ibig kong sabihin, sa mga susunod na ganyang tanong, huwag mo na akong tanungin, sasamahan kita. Marami akong oras. Salamat, mahal. 3 batas. Palitan mo agad yung damit mo. Huwag mo nang muling isusuot. CJ. Malinis na si Ginoong Cheng. Malinis. Ako. Teka, Ano, ayaw mo? ito ang mga mata ko. Gusto kong hintayin na gumaling muna ito. Hindi pa huli ang lahat. CJ. Ang tagal, hindi pa tapos ang pag-aayos. Ano ang minamadali mo? Sabihin mo, hindi ba mas madali na lang gumamit ng lason para patayin siya? Sinabi ko nang huwag siyang pakialaman. Akin siya. Hahaha. Mabait. Ikaw rin ay akin. Kaya kung susundin mo lang ako. Alagaan din kita ng mabuti. Sa palagay mo, pupunta ba sila bukas? Iyak na pupunta. Zokiki. Bukas, ikaw na ang akin. Parang iba na ang lugar na ito. Paumanhin, pasensya na, may tao kasi kanina. Ang kapabayaan mo, alam mo ba, ang mga dumating ngayon ay mga mahalagang bisita ng pamilya Zuo. Umalis ka. Ginoong Cheng, bakit ka nandito? Ate, nakalimutan kong sabihin sa'yo, habang wala ka. Maraming lugar sa bahay ang inayos. Kailangan mong maging mas maingat sa hinaharap. Mabuti pang magdasal ka. Ano? Kung ang asawa ng pamilya Cheng dito, natisod o nasaktan, gagawin kong pantay ang lugar na ito. Naku, Ginoong Cheng, matagal na tayong hindi nakita. Tingnan mo yung pinangako mo sa akin noong nakaraan. Nga, Ginoong Cheng, matagal na tayong hindi nakita. Ginoong Cheng. Wala akong oras ngayon. Malamig ba ang aircon? Gusto mo bang kumuha ng jacket? Sige, asikasuhin mo na yan. Okay lang ako. Ang buong araw ko ngayon ay para sa'yo. Mares Cheng, paumanhin po talaga kanina. Muntik na kitang mabangga. Ginoong Cheng, tungkol po sa pakikipagtulungan natin noong nakaraan. Layuan si Cheng Junhao, kunin ang antidote sa balkonahe. Umalis kayo. Kung may magpapakita pa ng katangahan, huwag na kayong magtaka kung magalit ako. Pupunta lang ako sa banyo. Sasamahan kita. Pupunta ako sa sisi ng babae. Paano mo ako sasamahan? Mares Cheng, ako na ang maghahatid sa'yo. Bantayan niyo si Kires Cheng. Kapag may nangyaring masama, buhay mo ang kapalit. Ang galing-galing mo talaga. Kahit nabulag ka na, nakakapit ka pa rin kay Ginoong Cheng. Bakit ba? Gustong-gusto mong maging bida? Nasaan ang antidote? Nasa akin ang antidote.
Pero bakit ko ba ibibigay sa'yo? Dahil ako ay tao ni Chen Junhao. Akala mo ba wala akong kahandaan ng pumunta rito? Pupunta ako sa city ng babae. Paano mo ako sasamahan? Mares Cheng, ako na ang maghahatid sa'yo. Bantayan niyo si Res Cheng. Kapag may nangyaring masama, buhay mo ang kapalit. Zhu Kiki, minaliit ko talaga ang kakayahan mo. Ang babaeng napupusuan ko, syempre matalino. Huwag kang magpasalamat, mahal. Sa huli, magiging akin ka rin. Nagkikita kayong dalawa sa aking kasunduan, naglalambingan. At ikaw pa ang nagpabulag sa akin. Ano pa ba ang gusto ninyo? Huwag kang matakot, Ed. Nasa iyo ang antidote. Kakainin mo ba? Huwag kang mag-alala. Nasa harap mismo ni Chen Junhao kayo. Hindi ka sa akin. Ikaw. Akala mo ba, okay ka na pagkatapos uminom ng antidote? Kung gusto mong muling makakita, ako lang ang makakatulong. Mukhang antidote nga ito. Hindi na masikip ang dibdib ko. Mukhang epektibo na ang gamot. Ganito na lang, sumang-ayon ka sa isang kondisyon. Lisanin mo ng tuluyan si Cheng Junhao. Tutulungan kitang muling makakita. Bitawan mo ako. Mas gugustuhin mo pang maging bulag kaysa iwan siya? Wala kang pakialam. Kapag may tatak na ang isang tao, hayop na yan. Nakalimutan mo na ba? Ako ang iyong Panginoon. Ikaw. Ikaw pala. Hayop ka. Bastos. Hahaha. Si Cheng Junhao, hindi rin naman mabuti. Akala mo ba, wala siyang alam sa nangyari noon? Gusto mong malaman ang katotohanan, gumaling ang mata mo? Hanapin mo ako, maghihintay ako. Mahal. Are. Nasaan na si Zhu Kiki? Kiki, Cheng Junhao. huwag kang matakot, nandito ako. Nasa bahay na tayo. Pasensya na. Huli na ako. Ginoong Cheng. Ikaw at si Ling Shan. Magkakilala na ba kayo noong bata pa? Ano ang ibig mong sabihin? Bago niya ako tinutukan ng singsing. Ano ang ginagawa ninyo? Sinusumbatan mo ako. Hindi, sana lang. Kung ganoon katiwala sa kanya, tanungin mo siya. Sa kwarto ako matutulog ngayong gabi. Magpahinga kang mabuti. Honey, Nasa harap mo na ang pagkakataon. Bakit mo pinalampas? Anong kinakabahan ka? Maraming tao ngayon, hindi pa tamang oras. Nakakainis yung mukha niya. Akala mo asawa na ni Cheng. Naiinis talaga ako. Hindi ako makapaghintay. Nakahanda na ang bomba, hintayin mo na lang ang pagsabog. Masyado ba akong naging matindi kanina? masyado ba? Akong nagsalita agad, Siya naman ang unang hindi nagtiwala sa akin. pero hindi naman dapat siya ganoon kasungit. Hindi ko alam kung gumaling na ba siya. Sige na. Asawa ko naman siya. Sige na, asawa ko naman siya. Para humingi ng tawad.
Iyan babae. Hoy, Mahal, huwag mong kalimutan ang usapan natin. Lengshan. Ano na namang kalokohan ang gusto mo? Pinapuntahan na kita ng sasakyan. Sumakay ka na lang na maayos. Malalaman mo ang lahat. Zokiki, kagigising mo lang, saan ka naman pumunta? Okay lang ako. Hintayin mo ako, pagkatapos ko dito, uuwi na agad ako. Lengshan, sana hindi mo ako niloloko. Boss Cheng, May nahanap ba? noong birthday party, nangako si Lingshan sa asawa mo na maaari raw niyang pagalingin ang mga mata nito. Lengshan. Naku, Boss Cheng, ano ang nangyari? Ang hilo ko. sinong naglagay ng gatas dito? Hindi ba alam na nasa labas ako? Maagang umalis din ang asawa mo. Tawagin ng doktor. Sage, Boss Cheng, Ako ito. Boss Cheng. Ako ito. Zokiki. Ako ito. Boss Cheng, huwag mo nang pigilan. Gamot itong aking ginawa para sa iyo. Hayaan mo akong mag-alaga sa iyo. mukhang kailangan turuan ang mga hayop para sumunod. Lengshan, sinabi mong mapapagaling mo ang mga mata ko. Paano? Ang paraan ko ay Zokiki. Akala mo ba hindi ko alam? Gusto mo lang malaman ang lihim ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin sa iyo. Mukhang naalala mo pa ang pakiramdam nito ay. Alam mo ba kung sino ang nagbigay sa akin ng singsing na ito? Hindi. Hindi ko alam. Ayaw kong malaman. Si Cheng Junhao. Hindi mo alam, di ba? Ang orihinal na may-ari ng singsing na ito ay si Cheng Junhao. Kaya ang tunay na salarin noon ay si Chen Jun. Master Cheng, para hindi ko na makita. Hindi ka si Zukiki. Master Cheng. Ankeksin. Hindi si Master Cheng. Naglagay ako ng malakas na gamot. Pero gising ka pa rin. Pero okay lang, kahit gising ka, wala ring mangyayari. Mabilis mawawala ang epekto ng gamot sa iyong katinuan. Pagdating ng panahon. Ankeksin, sawa ka na ba mabuhay? Master Cheng, nagkamali ako. Magpatawad po kayo. Ipatawad ninyo ako. Master Cheng, Ang aming pamilya Cheng. Kailan pa naging lugar? Nalibing pumasok at lumabas ang isang dayuhan. kasalanan ko, hindi ko naasikaso ng maayos. Hindi na mauulit ang ganitong pagkakamali. Siya. Gapusin at talian nyo.
At dalhin kay Langshan. At isama ninyo ang pagkuha kay Mrs. Opo, Huwag, nagkamali ako. ganun ka ba katindi ang tiwala sa kanya? Hindi mo ba alam na ang may-ari ng singsing na ito ay siya talaga? Tama, gusto ko siya, tiwala ako sa kanya. Kaya huwag kang maghangad na sirain ang aming relasyon. Kahit sabihin mo pang gagamutin mo ang mga mata ko. Hindi ako papayag na iwan siya. Seg. Gusto mo siya, di tanungin mo siya. Kung gusto ka rin ba niya? Baka nga. Kasama niya ngayon ang iba, nagkakagulo. Nag-i-enjoy. Huwag kang tumakbo. Ang aking mahal. Zukiki. Akala mo makakatakas ka? Mrs. Nasaan si Master Cheng? Hindi maganda ang lagay ni Master Cheng. Anong nangyari sa kanya? Nalason si Master Cheng. Mrs., ito ang lunas. Hinihintay ka ni Master Cheng. Cheng Junhao. Dinala ko na ang panlunas, nasaan ka? Cheng Junhao. Nandito ka pala. Cheng Junhao. Kumusta ka? Bakit ka nalason? Nakabalik ka na. Bakit namugaw ang boses mo? Ibinigay ng assistant ko sa akin, gamitin mo agad. Alam mo ba kung ano ito? Hindi ba ito ang panlunas? Cheng Junhao. Dahan-dahan lang, masakit. Ikaw na sugatan. Hindi sinasadyang naputol ng kutsilyo, pupunta ako para ibalot mo ang sugat. Huwag. Hindi ba sinabi mong bibigyan mo ako ng panlunas? Hindi ba ito ang panlunas? Ano ito? Kaya anong klaseng lason ang nasa iyo? Ano sa palagay mo? Ang sugat mo. Kapag yakap kita, lahat ng sakit nawawala na. Pasensya na. Ayos lang. Buti naman nakabalik ka. Hindi mo ba ako tatanungin kung saan ako nagpunta? Akala ko nagalit ka sa akin. Iiwan mo na ako. Nag-away lang tayo, hindi ibig sabihin hindi na natin mahal ang isa't isa. Zukiki. Mahal na kita. Inutil. Hindi mo man lang mapakitunguhan ang isang lalaki. Si Cheng Junhao ay hindi ordinaryong tao talaga. Alam mo naman yun. Ipinapahiwatig mo ba na mas magaling siya kaysa sa akin? Hindi ko ibig sabihin yun. Ayos lang. Malapit nang kunin ko ang pinakamahalagang bagay niya. Titingnan ko kung sino pa ang makakapigil sa akin. Ano bang balak mong gawin? Ama. Lahat ng gusto ni Zukiki, ibibigay ko sa kanya. At iyong ayaw makita ni Cheng Junhao. Gagawin ko talaga itong mangyari. Matulog ka ng mahimbing. Aking mabangis na pusa. Leng
Lengshan, huwag mong subukan ang aking pasensya. Ang lugar sa Lawan ay nasa Judao Mountain, 20 kilometro mula sa lungsod. Nakuha ko. Boss Cheng, samahan na lang kita. Kung hindi niya ako makita, hindi titigil si Lengshan. Alagaan mo ng mabuti ang asawa sa bahay. Pero, Walang pero. Honey, Hay, hindi ako asawa mo. Ann Kexin. Anong panibagong kalokohan na naman ito? Nag-aalala ako para sa iyo. Nasa sugatan ang asawa mo, binubugbog pa ng mga tao. Habang ang iba, tahimik na natutulog. Hindi ako magpapaloko sa iyo. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo mismo. ang pangunahing tungkulin mo ay alagaan ang asawa. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Kung magtanong ang asawa tungkol kay Boss Cheng. Sabihin mo lang may meeting siya. Huwag mo siyang pababahala. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Nako, totoo kaya ang sinabi ni Ann Kexin? Ma'am, papalitan ko na po ang inyong kumot. Naku, nawawala si Ma'am. Hanapin siya. Kailangan natin siyang matagpuan. Bago bumalik si Boss Cheng. Opo, Nasaan si Boss Cheng? Huwag kang maglaro ng mga trick sa akin. Hindi mo pwedeng galawin si Boss Cheng. hindi ko pwedeng galawin si Boss Cheng. Pero ikaw, pwede. Anong gusto mong gawin? Mga tao, kapusin ninyo siya para sa akin. Huwag mo akong hawakan. Ano ba ang gusto mong gawin? Tingnan mong mabuti ang mukha mo. Ano ba ang meron dito? Na napapasila si Boss Cheng. Iemi, Ayaw ni Boss Cheng. natingnan mo ito ng mabuti. Baka kasi, hindi mo na ito makita sa susunod. Ay, nakalimutan ko, hindi mo pala makikita. Ang Ketsin, binalaan na kita. Huwag mong galawin ang biktima ko. Opo, Huwag kang ang mag-arte. Simulan na natin. Ano na namang kalokohan ni Lengshan? Lengshan. Sabi na. Umagtulog ka. Huwag kang magmadali, Cheng. Ang singsing na ito ay sa iyo naman talaga. Ibinabalik ko lang ang pag-aari mo. Iyan ang gamit mo sa pagpatay. Ayaw ko. Kung makita ni Zokiki ang pangalang nakaukit sa loob ng singsing, ano kaya ang isipin niya? Nasaan ang singsing? Nawala ko nang hindi sinasadya. Hindi ko lang alam kung handa ka bang maghukay nito ng sarili mong kamay, Cheng. Ano pang hinihintay mo? mangako muna sa akin na pagkatapos nito, tutulungan mo akong maging Mrs. Cheng. Nagtatanong ka ba ng kondisyon sa akin? Hindi po, pantay lang na palitan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang maging mahalagang tropyo ng iba. Ang aking biktima. Mabait ka. Hindi kita pababayaan.
mga mata ko. Paano ako nakakakita ng liwanag? Huwag kang magmadali. Sa ilang sandali pa, mararamdaman mo ang higit pa. Nasaan si Cheng? Bakit hindi ako makagalaw? Ano ang balak mo? Ang pag-agaw sa iyo mula sa ilalim ng mga mata ni Cheng ay napakahira. Hindi ba't gusto mo talagang gumaling ang iyong mga mata? Sa ilang sandali pa, magkakatotoo na ang gusto mo. Paano ako nakakakita? Nakakakita na talaga ako. Bakit napakabait ni Ankixi na pagalingin ako? Bakit kaya? Nasaan si Cheng Junhao? Saan ba talaga siya? Hindi, hahanapin ko siya. Ay, pasensya na. Paumanhin. Ang saya-saya. Tinatakan kita ng eksklusibong marka. Mula ngayon, ako na ang iyong Panginoon. Mukhang naalala mo pa ang pakiramdam na ito. Alam mo ba kung sino ang nagbigay sa akin ng singsing na ito? Hindi. Ayaw kong malaman. Si Cheng Junhao. Hindi mo alam. Ang tunay na may-ari ng singsing na ito, si Cheng Junhao pala. Kaya ang orihinal na salarin ay si Chen. Junaa. Kiki, Lingshan, umalis ka sa buhay ko. Wisit ka, lumayo ka sa akin. hoy Kiki. Ang galing, sayang lang hindi ko makita. Ang reaksyon ni Boss Cheng. Ito ba ang plano mo? Sobra naman ang papuri ni Boss Cheng. Ang mata niya ay galing sa akin. Ang singsing ay ibinalik ko sa iyo. Mabait naman ako. Dapat nga pasalamatan mo ako. Sinabi ko na sa kanya na ikaw ang tunay na may-ari ng singsing na iyon. Ano ang sinabi mo? Pero hindi siya naniniwala. Ang nakakainis na tiwalang iyon. Nakakadiri at nakakainis, gusto kong sirain lahat. Lengshan, ano ba ang gusto mo? Ngayon, akin na ang kanyang mga mata. Mag-iwan ako ng marka ko sa kanya. Cheng Junhao. Tingnan natin kung paano mo siya kunin ngayon. Cheng Junhao. Boss Cheng. Honey. Boss Cheng, nakauwi ka na. May magandang balita ako. Ako. Hindi ikaw si Cheng Junhao. Ako ang nagbigay sa iyo ng mga mata. Ikaw si Lingshan. Yung nasa kalye. Si Cheng Junhao. Kiki, sinabi ko na, akin ka lang. Kung gusto mo ang buhay ni Cheng Junhao, sumama ka na lang sa akin. Boss Cheng, mula ngayon, akin ka na. At si Kiki, hindi na makakagulo. Ankexin, isipin mong mabuti. Ang mga kahinatnan mo. Huwag kang mag-alala. Ang gamot na ito na aking ginawa, mas malakas. Tumigil ka. Lengshan, bitawan mo siya. Asong gabay ko siya, wala kang pakialam.
Lengshan, ako. Pakawalan mo siya, gagawin ko ang lahat. Ngayon ka lang sumasang-ayon, huli na. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Sinira mo ang napakaraming koleksyon ko. Masakit ang puso ko. Kaya ngayon, gusto kong masaktan din ang puso. Gusto kong makita mo ng personal kung paano siya magsaya sa ibang babae. Tapos ako naman ang makikipagsaya sa'yo para makita niya. Lahat masaya. Baliw. Baliw ka. Huwag, Ankeksin. Bumaba ka riyan. Ankeksin. Lakasan mo pa. Mag-aral kang mabuti. Hindi. Anong nangyari? Bakit hindi matanggal ang mga kamay ko? Anketsin. Anketsin. Ano ang nangyayari? Tumigil ka. Kung hindi, papatayin ko siya ngayon din. Ankeksen. Kung gagalaw ka sa kanya, papakitaan kita. Nang hirap sa susunod mong buhay. Ganoon ba? Subukan mo nga. Cheng Junhao, sa huli. Ako pa rin, si Lengshan, ang mananalo. Iniisip niyo pa rin ba akong bulag? Lengshan, oras na para tayo mag-usap. Zukiki, huwag. Ginamit mo ang mga mata ko. Walang utang na loob. Sa totoo lang, hindi ka rin naman mabuting tao. Marumi rin para sa akin ang mga mata mo. Junhao, ang sarap isipin na naalala kita. Huwag. Hindi binigay sa'yo ni Lengshan ang mga mata. Ano? Nakausap ko ang ophthalmologist. Sabi niya, walang problema sa kornea ng asawa mo. Malamang, neurogenic insomnia dahil sa matinding impact noon. Cheng Junhao. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo siya, pero hindi mo kayang gawin ang tulad ko, na ibigay ang mga mata sa kanya. At ngayon, sinisiraan mo pa ako? Katawa-tawa. Sobrang katawa-tawa. Hindi ka naniniwala? Pwede niyo akong i-exam kung talagang bulag ako. Huwag mong isipin na dahil ginamit mo ang laso ni Ankeksin. Maniniwala ako sa lumang estilong yan. Lengshan, ikaw talaga. Ang perpektong larawan ng tuso, mapanlin lang at mabagsik sa isip ko. Ano naman ngayon? Huwag mong kalimutan, mula simula hanggang huli, akin ka. May tatak pa rin ako sa iyo. Gusto mo lang ang mga mata ko? Eto, bigay ko sa iyo. Kahit ano ibibigay ko sa iyo. Cheng Junhao. Kung may lakas ka, sabihin mo sa kanya kung kanino talaga ang may-ari ng singsing na iyon. Kung hindi, hindi ko siya tatatakan. At hindi ako magkakaroon ng ganitong malaking pagkahumaling sa kanya. Matapang ka bang sabihin sa kanya? Dalhin mo ako pa uwi. Sige, uwi na tayo. Alam kong takot ka, di ba? Siguradong takot ka. Mula nang iligtas mo siya, takot ka na. Cheng Junhao. Isa ka palang masamang binhi. Pwede bang huwag mo akong sandan? Nakakainis. Sinusundan kita. Ano ngayon? Hindi mo ba gusto ito? Heto, bigay ko sa iyo. Pwede mo itong sunugin, itatak sa ibang bagay. Basta, huwag mo na akong guluhin. Ang saya-saya. May eksklusibong tatak na ako sa iyo. Mula ngayon, ako na ang magiging amo mo. Anong ginagawa mo? Ikaw ang nagturo sa akin, eh. Tatatakan ko siya ng aking eksklusibong tatak. Grabe ka talaga, manyakis ka. Ayos ka lang ba? Halika, dadalhin kita sa ospital. Ang tapang mong manapak. Umalis ka. Manyakis ka. Halika, dalhin kita sa ospital. Gising ka na. Ang haggard mo. Pasensya na, Kiki. Okay lang ako talaga. Kung noon lang. Hindi ko ibinigay ang singsing na yon. Kay Lengshan. At hindi ko siya tinuruan magtatak, hindi kanya gagamiting eksperimento.
At dahil din noon sa pakiramdam kong may pagkukulang, tuwing nananaginip ako sa gabi, nakikita ko ang mukha mong puno ng dugo. Dahil din noon, nagkaroon ako ng anxiety disorder. Pasensya na, Kiki. Hindi ko talaga alam na gagawin niya yon. Pasensya na. Huwag na. Hindi kita sinisisi talaga. Hindi ito kasalanan mo. Tingnan mo, buhay na buhay naman ako ngayon, di ba? Ang problema lang, ang mga mata ko, hindi na nakita. Huwag kang mag-alala. Nagsisinungaling si Lengshan. Kaya ko. Ibibigay ko sa iyo ang aking mga mata. Huwag, ipangako mo sa akin. Huwag mong ipagpalit ang iyong mga mata. Kung hindi, hindi kita kailanman patatawarin. Pangako ko kapag nalaman ko na kung nasaan ang antidote ng Ankexin. Tiyak na gagaling ang iyong mga mata. MR Cheng, may urgent na bagay. Mauna na muna ako. Ano? Tumata ka si Ankexin. MR Cheng, huwag kang magalit. Maraming lason ang nainom niya. Malamang hindi siya makakalayo. Ano man ang mangyari. Ang taong nanakit kay Mrs. Hindi dapat basta-basta pakawalan. Opo. At may balita mula kay Lengshan. Lalong lumalala ang kanyang pagkabaliw. Inilagay na siya ng pamilya sa mental hospital. Hayaan mo siya doon. Ano man ang mangyari. Hindi dapat siya maging maginhawa. Opo. Hoy, sandali. Maglabas ka ng reward notice. Sino mang makapagpagaling sa mga mata ni Mrs. Isa kong bilang ka. Opo. Hindi ka nakadamit. Nasa sarili kong bahay ako, yakap ang sarili kong asawa. Bakit ako magdadamit? Bastos ka. Ayos ka lang ba? Hindi. Ayaw talagang magpahinga. Huwag ganyan, bitawan mo, nakakakiliti. Magandang umaga, aking munting pusang gala. Magandang umaga, aking ginoong Cheng. Dadalhin kita ngayon para makipagkita sa isang doktor. Malamang may paraan siya para pagalingin ang iyong mga mata. Talaga? Pero marami ka nang dinalang doktor sa akin. Siguro huwag na lang akong umasa ng sobra para hindi masaktan. Naniniwala ako sa himala. Naniniwala ka ba sa akin? Hindi ako naniniwala sa himala. Pero, naniniwala ako sa iyo. Ito na ang pangalawang beses na nasugatan ang iyong kornea. Gumagana pa ba talaga ang kornea ni Kiki? Sinuri na ng mabuti ng doktor. Ang lason ng Ankexin ay hindi naman nasira ang kornea ng Mrs. Ang totoong dahilan kung bakit hindi makakita ang Mrs. ay may nakatagong blood clot sa utak niya. Siguro dahil sa malakas na impact noon. Pero, nalinlang tayo ng lason ng Ankexin. Mukhang nalinlang tayo ng laso ng Ankexin. Kaya hindi natin naisip ang posibilidad na ito. Baka ito rin ang dahilan kung bakit gusto ni Ankexin. Nagumaling si Kiki noon. Ayusin mo agad sa ospital kung pwedeng maoperahan. Opo. Ginagawa ko araw-araw ang sinasabi ng doktor. Pero hindi ko alam kung kailan magkakaroon ng epekto.
May himala ba talaga? Nakakakita na ako. Naku, Gising na ang asawa ko. alaynan. Maliligo muna ako. CJ, Parang iba ang mukha mo, ah. wawala naman. Talagang iba ang mukha mo. Tatawagin ko ang doktor. Bastos. Araw-araw mo akong pinagmumukhang hubot-ubad. Dito sa harap ko. Hindi naman. Teka. Kiki, nakakakita ka na. Medyo malabo. Pero nakakakita na ako ng konti. Talaga? Ayusin ko na ang operasyon. Naniniwala akong malapit ka nang makakita ng malinaw. Alaynan. Mabait talaga ang Diyos sa akin. Magpapasalamat ako habang buhay. Mahal kita. Huwag kang matakot. Pinakamagagaling na eksperto ang kinuha ko. Gagaling ka talaga. Gusto kong. Ikaw ang unang makita ko pagmulat ng mata. Sige, ipapangako ko. Hoy, dahan-dahan. Doktor. Gaano katagal ang operasyon? Huwag kang mag-alala, hindi matagal. Parang pamilyar. Ikaw ba si Ankeksin? Hoy, tahimik lang. Saklolo. Huwag kang mag-alala, gagaling na ang mga mata mo. Chen Ediwed. Edu. Kaya ang pwesto ni Emares Cheng, ako ang upod yan. Ako si Zukiki. Mahal ko si Lingshan. Ang pinakaayaw ko, si Chen Junhao. Ang pinakaayaw ko si Cheng Junhao. Ang utos na magpaso sa akin, si Chen Junhao. Ang utos na magpaso sa akin. Si Cheng Junhao. Si Lengshan ang sumagip sa akin. Pakakasalan ko si Lengshan. Si Lingshan ang sumagip sa akin. Pakakasalan ko si Lingshan. Ako si Zukiki. Mahal ko si Lingshan. Ang pinakaayaw ko si Cheng Junhao. Matulog ka na lang mabuti. Emares Leng. Gising ka na. Nakakakita na ako. Talaga. Nakikita mo na ba kung sino ako? Pero, Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? tanong ko lang, Tatawagin ko ang doktor. sino ka ba? Hindi mo ako naalala, okay lang. Magpapakilala ulit ako. Ako ang asawa mo, si Cheng Junhao. Ako si Zukiki. Mahal ko si Lingshan, hindi. Ang asawa ko hindi si Cheng Junhao. Kiki, anong nangyari sa'yo? Ang asawa ko si Lingshan. Ikaw ang sumira sa akin, umalis ka, manyak ka. Umalis ka. Sir, kagagaling lang sa sakit ng pasyente. Kailangan niya ng pahinga. Lumabas ka muna. Emar Cheng, kasalanan ko. Sa madaling salita, Pumasok si Anketsin sa ospital. Ginoong Cheng. umalis ka. Opo. Hoy, Ginoong Cheng, nagustuhan mo ba ang igalo ko? ano ba talaga ang ginawa mo kay Kiki?
Ginamot ko lang ang kanyang mata. Pero, parang nakalimutan ka na niya pagkatapos niyang magising. Sabi niya, ang tunay niyang minamahal ay si Leng Esai. Wayen, Tumahimik ka. magkita tayo, Ginoong Cheng, para malaman mo kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo. Dumating na ang walang takot sa kamatayan. Ginoong Cheng, kalimutan mo na si Zokiki, ang babaeng iyon na taksil. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Ang pinakagusto ko, syempre, ang posisyon bilang asawa ng pamilya Cheng. Panaginip. Sige, Ginoong Cheng. kung si Zukiki ay ayaw. Sa posisyon bilang asawa ng pamilya Cheng, ibibigay ko na lang ito sa'yo. Salamat, Ginoong Cheng. Titiyakin kong maglingkod ng mabuti sa iyo. Ito ang iyong kwarto. Hindi ito ang pangunahing silitulugan, di ba? Ito ang iniutos ni Ginoong Cheng. Ayaw niyang may storbo. Sige na nga. Teka, Ano? ganito ba ang trato sa asawa ng pamilya Cheng? Ano po ang utos, Ginang? Ipatawag ang lahat ng mga utusan. May balita na may bagong ginang. Hindi maari. Paano magkakagusto si Ginoong Cheng sa ibang babae? Sabi nila, nakalimutan daw ng ginang si Ginoong Cheng. Huwag kayong magsismisan. Kumpleto na. Mula ngayon, ako na ang babaeng may-ari ng pamilya Cheng. Kilalanin ninyo ang mukha kong ito. Huwag kayong magkamali. Si Zokiki lang ang aming kinikilalang may-ari. Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko, si Zokiki lang. Ang aming kinikilalang may-ari. Magsorry ka agad sa Ginang. Paumanhin, ginang. Naalala mo ba lahat ng sinabi ko? Naalala ko. Zokiki. Sa wakas, nabawi ko na ang pwesto ko mula sa'yo. Ang asawa ko ay si Lingshan. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Umalis ka dito. Manyak ka. Umalis ka. Sabi mo pagising mo. Ako ang unang gusto mong makita. Tinupad ko ang pangako pero ikaw sumira ka. Excuse me, kasal ka na ba? Baba ka. Hinalikan mo ako. Pananagutan mo yan. Talagang masamang babae. Pagkatapos mang asar, nakalimutan mo na lang. Master Cheng, ako to. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok? Gusto ko lang sana maglingkod ng maayos sa'yo. Hindi ko kailangan. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? May nagsabi na ba sa'yo na walang pahintulot ko? Hindi ka pwedeng pumasok sa banyo ko. Ako ang Mrs. Cheng. Sino ang magsasalita sa akin? Master Cheng. Huwag mo akong saktan, gusto ko pa ng mga mata ko. Aray. Sino ang nagpahintulot sa kanya na pumasok? Paumanhin, Master Cheng, si Mrs. Po. Itaas mo ang ulo mo. Kasi mahilig si Mrs. na manatili sa loob. Itaas mo ang temperatura at lagyan mo ng isa pang kandado. Walang pahintulot ko, huwag siyang palabasin. Opo. Kumusta na siya? May nagbabantay palagi, ligtas siya. Bumalik na ba ang memorya niya? Hindi pa. Siya. May masasakit ba siyang sinabi? Wala, pero aw-aw niyang hinahanap si Lingshan. Ipagbigay alam, magkakaroon ng malaking salusalo ang pamilya Cheng ngayong gabi. Opo, Sabihin mo sa kanya, kung pupunta siya ngayong gabi, makikita niya si Lingshan. opo. Sino ang nagpahintulot sa inyo na pumasok sa kwarto ko? Ako ang nagpahintulot sa kanila. Ah, si Junhao pala. Anong magandang balita ngayon?
Ang laki pala ng handaan. Ngayong gabi ay ang salusalo ng pamilya Cheng. Plano kong ipakilala ka sa lahat at ipahayag ang iyong pagkatao. Junhao, sa wakas nakita mo na. Ang tunay kong puso. Palagi ko naman itong nakikita. Mabilis, pumili ka ng gusto mo. Naku, lahat gusto ko. Siguro. Ito na lang. Ang ganda nito, nakakabilib. Mababawasan ang ganda mo. Ito na lang, bagay ito sa'yo. Sig. Mahal. Ang bait mo sa akin. Bilisan mo, magbihis ka na. Panyo. Kumusta na? Hinahanap ang kanyang hinanang Bridget. Masyado siyang maingat, hindi man lang kami makapasok sa kanyang kwarto. Nalaman na ba kung anong uri ng gamot? Isang uri ng pampatulog. Mabuti, ngayong gabi ay isang pagkakataon. Dumating na si Binibining Zuo Kiki. Gumaling na ang mata ni Binibining Zuo. Ang mata ni Binibining Zuo ay talagang maliwanag at maganda. Tingnan nyo, parang mga baguhan. Ate, bakit ka nandito? Hinahanap ko si Ling Shan. Alam mo ba kung nasaan siya? Mukhang epektibo ang aking pampatulog. Baka dumating siya mamaya, maghintay ka lang ng konti. Siguraduhin maghintay ka. Ngayong gabi ay magkakaroon ng isang magarbong palabas. Huwag mong palampasin. Tiyak na maghihintay ako sa kanya. Una sa lahat, maraming salamat sa pagdating ninyong lahat sa pamilya Cheng. Ito rin ay isang pagpapahalaga sa akin, si Cheng Junhao. Ang dahilan kung bakit ko kayo tinipon ngayon ay dahil mayroon akong isang napakahalagang bagay na ipahahayag. May amoy ng babaeng manloloko. Anong password kaya ang itatakda ng babaeng manlolokong ito? Kaarawan pala ni Ginoong Cheng. Baliw ba ang babaeng ito? Nahanap ko na. Ngayon, ipapakilala ko ng formal sa inyong lahat ang aking nobya. Iyon ay ang pamilya Zuo. Iyon ay ang pangalawang anak na babae ng pamilya Zuo. Ann Kexin. Tama, ako yun. Sa nakaraang isang segundo, inaasahan ko pa talagang pangalan ko ang anunsyuhin niya. Congratulations, MS Zuo. Ang ganda naman ng pagsasama ninyo. Ang galing ng palasa ni Cheng. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Parang hindi ako makontento. Zokiki, gising ka. Yung nasa entablado. Kaaway mo yan. Ngayon, pakitawag ang aking nobya sa entablado. Ito ang binanang kayamanan ng aming pamilya, mga Cheng. Ipagkakaloob ko na ito sa'yo. Ano ba talaga ang nangyayari sa akin? May mali talaga. Naalala ko na. Naalala ko na lahat. Ito ang aming silid-tulugan ni Junhao. Fake na kwintas. Ganito na lang ba kayo kahirap, mga Cheng? Meron naman talaga, pero sa tingin mo karapat-dapat ka. Ano ang ibig mong sabihin? Cheng Junhao, hindi ba ngayon pa? Nasa isip mo pa rin si Zokiki. Nakalimutan ka na niya. Ann Kexin, huwag mong isiping maniniwala ako. Sa mga maliliit mong laro,
Simulat sa pool, ginamit mo lang ako. Siyempre, Chen Junhao, hindi ba sa tingin mo, napakatalino mo? Akala mo ba sa pamamagitan ng gamot na ito, makakalimutan na ni Zokiki? anong ibig mong sabihin? Ang hypnotic drug na ibinigay ko kay Zokiki. Walang lunas yan. Junhao, Naalala mo na ako. pasensya na, nakalimutan kita. Impossible. Walang lunas ang gamot na yan. Bago pa ako painumin ng alila, naalala ko na ang lahat. Nagsisinungaling ka. Ankeksin, tulad mong walang pagmamahal. Hindi mo kailanman maunawaan ang lakas ng pag-ibig. Sige. Nagmamahalan kayo, no? Chen Junhao, hindi mo ba naisip? Minsan, ang talino ang nagiging dahilan ng pagkatalo. Ano na namang kalokohan ang iniisip mo? Alam kong hindi ka magiging tapat sa akin. Paano ko naman dadalhin ang lunas? Ikaw, Ang aking maleta ay puno ng lason. ano? Mas mabuti huwag mo kaming lokohin. Maari akong magsinungaling. Ngunit ang aking mga gamot ay hindi. Kiki, dakpin si Ankeksin. Hanggang ibigay niya ang lunas. Ibigay mo ang lunas. Maaari kitang patawarin. Bakit pareho lang ang sinasabi ninyong mag-asawa? Maaari kitang bigyan ng lunas, ngunit may kondisyon ako. Kung maililigtas mo si Kiki, maaari kitang patawarin. Hindi ako takot mamatay. Ang gusto ko ay ang lahat kay Zukiki, kabilang ang pagiging Emares Chen. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, makipag-usap ng maayos sa akin. Bukod sa pagiging Ihes Cheng, wala akong ibang gusto. Karapat-dapat ka ba? Kung ganoon, wala nang pag-usapan, Zukiki. 7 araw na lang ang buhay mo. Kung gusto mong mamatay, samahan na natin si Second Miss Zhu sa kanyang huling paglalakbay. Nasa lengsyan ang lunas. Ano ang sinasabi mo? Tama. Sa mental hospital. At sinabi ko na kay Zukiki. Bakit hindi sinabi sa iyo ni Zukiki? Matagal na tayong hindi nakita, Mr. Cheng. Ang ganda. Ako talaga ang pinakadakilang artista sa mundo. Huwag kang matakot, ililigtas kita. Bakit ka ganoon katigas ang ulo? Ikaw ang matigas ang ulo. Bakit mo ako kinakalaban? Sige, patayin mo na ako. Para makasama ko ng permanente si Zukiki. Ingat, mahal. Kiki, halika, mabilis. Ako ito. Pasensya na, nahuli ako. Mahal, akala ko hindi na kita makikita. Huwag kang mag-alala, binigyan na kita ng lunas. Lahat ay lilipas din. Nasaan sina Ankeksin at Lingshan? Si Lengshan ay tuluyan ng nasira.
Tungkol naman kay Ankexin. Ipagkakatiwala ko sa'yo ito. CJ, Tubig. Bigyan mo ako ng tubig. gusto mo? ZooQQ, ikaw, hindi ka magkakamatay ng maayos. Ganoon ba? Mula pagkabata, hindi ka naman talaga nakakalamang sa akin. Ngayon, aminin ko na. Ikaw ang nanalo. Ano ba talaga ang gusto mo? ZooQQ. Papatayin kita. Papatayin kita. Buong buhay mo palaban ka. Kaya sisirain kita. Ang kapalaluan mo. Nakalimutan kong sabihin, hindi mawawala ang tinta na to. Sana sa tuwing makikita mo itong tatak. Maaalala mo kung gaano mo ako kinamumuhian, ngunit wala kang magagawa. Yan ang kapalit sa ginawa mo. ZooQQ, ikaw. Hindi ka magkakamatay ng maayos. Papatayin kita. Naalala mo ba nang mahulog ka sa kotse ko? Dito nagsimula ang tadhana natin. Hindi ba sa gubat? Kung gayon, pumunta tayo sa gubat ngayon. Wag na, wag na. Okay na to. Hoy, mahal, ang bilis ng panahon. Naalala mo pa ba ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa para sa akin? Ano to? Amy! Pakasalan mo ako. Ikaw. Walang ganyan. Hindi ka man lang lumuhod. Aking maliit na ligaw na pusa. Siyempre, kakaiba dapat. Kung sasabihin mong hindi, gagawin ko na to sa'yo ngayon. Wala nang iba, ikaw lang.